Praise the Lord. Nabasa na po kanina ang ating teksto. Kumusta po ang Bali Church? Pabuti ng pabuti. Amen. Amen. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Amen. Amen. Pabanal ng pabanal. Hallelujah. Praise the Lord. Sa gabi pong ito ay mangungusap ako sa tema na ganito. Nang dumating si Jesus sa buhay ko. Nung dumating si Jesus sa buhay ko, ano ang ginagawa natin nung hindi pa dumating si Jesus sa buhay natin? Ano ang katangian ng buhay? Ano yung buhay na meron tayong mga kapatid? Di ba walang direksyon? Parang walang patutunguhan, walang kabuluhan, basta bibiyag, latan. Ngunit nang dumating ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin, ang buhay natin ay nagkaroon ng kahulugan. Ano nga ba ang kahulugan ng mga bagong buhay natin? Kasi nang dumating ang ating Panginoong Jesus, tinanggap natin na personal na manupot kang mangisalakan tayo na nagbaliwan iti adda nga kasasaad tayo. Nagbaliw dayjay biag nga ang makayayo iti matang iti apo. Ano nga ba ang kahulugan ng bagong buhay? Number 1, paghubad sa lumang pagkatao. Ang pamumuhay natin noon, mga kapatid, ay puno ng kasalanan, kasinungalingan, at mga maruruming salita na lumalabas sa ating mga bibig. Ito yung dapat na nating iwanan. Iwanan na natin. Dahil ang dapat na isuot ng isang Kristiyano, mga kapatid, dahil dumating na ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin, ang isuot na natin ay bagong pagkatao. Dahil ang ating Panginoong Hesus lamang ang makakapagbago sa atin. Kana nga ibaga ni pastor mangag tayo nga. Di may isang tawhan tayong mabalbaliwan. Agapa kay laong. So nga na po Jesus lang iti makapagbaliw, iti biyag, iti may isang tao. All we need to do is to pray for him. Bagam, kararat mo. Yung nusikat imang baliw, agapa kayo. Amen? Kaya ang dapat isuot ng bagong pagkataong, yung pagkataong nilikha ng Diyos na kawangis natin sa kanyang katuruan at sa kanyang kabanatan. Meron din tayong mga bagong pag-iisip, bagong pananaw. Pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng ating isip. Nadi panunod tayo iti nga nailubungan, masukatanan iti nailangitang nga panpanunod kakabsat. Ankan nga panpanunod, tigas na panpanunod ti tagalubong. Na dyan nabasa tayo kakabsat.
Dayta, dagiti, kayat ni Apo. Ngay iti tinanggap tayon, masapulong nga, mabalbaliwan, dagiti, nailubungan nga, banbanag, nailubungan nga aramit tayo. Agsipot at data yung kinni, Apo tayo nga, Yeso Kristo. Amen? Amen. Amen. Ano nga ba ang batayan ng ating pagbabago? Tayo ay naipanganak ng muli. Ang binagong buhay ay hindi kaya ng sariling sikap lamang. Di ba mga kapatid? Reno nanun tayo niya kakapsat. Yung niya po Diyos. Niya po Jesus lang, iti makaaramid nga mangbalbalo ti may isang tao. Ito ay gawa ng banal na espiritu dahil ito yung kapanganakan muli mula sa ating Panginoon. Ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang tunay na nagpabago sa atin, mga kapatid. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus na nag-aalis sa kasalanan ng bawat isa. Yung ang kanta natin na thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus for the blood applied. Amen. Kaya maraming salamat sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagsasakripisyo. Kaya nahugasan ang lahat ng kasalanan natin. At tayo ay makapagbagong buhay. Amen. Paano nga ba mabuhay ayon sa bagong buhay natin ngayon? Paano mabuhay, mga kapatid? Number 1, ituon natin sa langit. Ang mga binago ni Kristo ay naghahanap ng mga bagay na nasa itaas, hindi sa lupa. Ano kaya nga sa awan kakabsat nga hantay nga agbiro iti para masapul tayo nga iti pampanunong makigimgimong tayo lang nunhan mga kasya nga kabsat nga balance. Ngam, masapul kakabsat nga laglagipon tayo nga iti lubong, dagiti banbanag, temporary dalaang. Hangay so kumadya nakapukusan tayo kakabsat. Ngam, nakapokus kuma, dagiti banbanag sa dilangit. Agsipot tahan tayo nga taga lupan kakabsat. Taga langit tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Number 2, paano mabuhay kakabsat? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung self-denial. Nangaday jay pagayata mo niti masurot kakabsat. Ngam jay pagayatan kuma. Niya po Diyos iti panagbiag tayo. Yung buhay na hindi na nakasentro sa sarili natin, ngunit ang buhay natin ay nakasentro sa ating Panginoong Jesus. The author and perfecter of our faith. Hallelujah. Pagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Araw-araw po yun. Hindi lang po araw ng Miyerkules, araw ng Linggo. Ngunit sa araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid, sana ang mapaluguran natin ay ang ating Panginoong Jesus. Ang bagong buhay ay nakikita sa pagpapatawad at pagmamahalan. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Dinanok na pakawanan ni kapsat ko. Many times kapsat nga pakawanan nyo tayo kapsat yung maminpito. Ayon sa Bible, maminpito, pulo, apito. Kasano na tayo nga pinakawan ni Apo Jesus kasi mag kumaiti panagpakawan tayo dagiti kakapsat tayo nga naggaramid iti madikada tayo. Agsipot, tayo tibiyag tayong kakabsat, iti simangkot ni Apo Jesus, iti panagbiyak tayo. Kaya't ni Apo Jesus nga, surutan tayo dagiti
Addang na surutan tayo dagiti pagayatan na tayo sungarot kakabsat. Iti pakakitaan nga datayo ket paspasurot na po tayo nga Heso Kristo. Kang kantaan tayo kakabsat di ko na nga di kanta ko na nga binabago mo ako araw-araw. Amen. Dahil kung makakabsat kang kantaan tayo ng tao na binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman. Hallelujah. Dahil ito kang tatay kakabsat. Binabago mo ako araw-araw. Ang bagong buhay kay Jesus ay isang araw-araw na pagpili. Mga kapatid, Lupilium niya agmerdoot ka. Nakamerdoot ka. Nung napiliam ka kapsat nga naisum ka, numisisum mo may sam, nakakapsat. Bawal daw ang Kristiyano na nakasimangot. Dapat makita mga kapatid sa buhay natin. Araw-araw, ng buhay natin ay nakaangkla sa ating Panginoon. Iwanan ang lumang paraan ng pagpamumuhay at lumakad sa bagong pagkatao na kaloob ni Kristo. Bagong buhay, bagong isip, bagong pananaw. Amen. Hallelujah. Kaya nung dumating si Jesus sa buhay natin, tingnan natin si Auntie Josie. Very inspiring, mga kapatid. Ang buhay niya, noon, parparaw-paw, kakabsat. Di pa nagserbinaw, ang kanuti mawawatan na. Praise the Lord. Tayo din, tunay na tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus sa buhay niya, ay talagang ginago ng Holy Spirit ang buhay niya. Ngayon, abak na tayo pa yung papastoran, kakabsat. Always present. Isabit man, balinggan naway man, ngurait na nasakit. So, may inspire kakabsat. Iti biyag ni Auntie. Ngayon, di ko na nakanumaririt na. Na ma-feel ko maday di essence ti biyag ti may sanga at dakin ni Apo Jesus. Nitatatan, in-enjoyin nan kakabsat. Wow. In-enjoyin nan dayjay kaadana iti presensya ni Apo tayo ng Isu Kristo iti panagbiag na. Ano man ang mangyari, ano man ang nararamdaman niya, tuloy ang kanyang paninilbihan sa ating Panginoong Heso Kristo. So much inspiring kakabsat. So nga, kada tayo kakabsat, masapul, magpabago tayo sa ating Panginoon sa araw-araw na buhay natin. Hallelujah. Gawin natin na si Jesus ang hari ng ating buhay. I-picture natin yung gaya ng Facebook, mga kapatid. Yung picture natin ng before, tapos after. Ewan ko kung may filter yung after. Yung picture natin sa memories, di ba? Yung picture mo sa before, tapos after. Then now, kung natin yung memories nga, JFB, kasi di kumati pa ng picture tayo, iti dahi tingarabi ka kabsat. Nanya iti biyag tayo, iti yawan tayo kinapu tayo ng Isu Kristo. Kanya biyag tayo, tatay na-enjoyin tayo, iti panag-serbi tayo, iti Apo. Amen. Whatever it takes, Hallelujah. kakabsat. Mula sa ating itsura, no, di ba? Yung mga nagpipilter dyan, ang dadayan nila. Amen? Oh, yung ang dadayan nila. Pero yung sa personal, ay nako. Mga may filter. Amen. Mula sa ating itsura noon, urete physical niya kakabsat, no nasiksi, ide ang katahanan. Siksik sa
Pagpapala. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo sa apo kakabsat. Mula sa itsura, sa ating physical, mga kapatid, hanggang sa mga company ng friends natin, di ba? Mga kaibigan natin noon, puro mga naglulutangan daw sa ilog. Mga plastic. Pero ngayon, mga company of friends natin, mga namating, mga papastor, mga bishop, wow, level up. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun ang i-picture natin ngayon, mga kapatid. At tingnan natin, isipin natin kung gaano binago, kung paano binago ng ating Panginoong Jesus ang ating mga buhay mula sa company of friends natin, sa pamilya natin, di ba mga kapatid, sa mga pamilya natin, sa spiritual nga kasasad tayo kakabsat sa ating church. Di ba, level up? Kung paano binago ng ating Panginoong Jesus ang ating mga buhay. Noon parang walang kahulugan. Ngunit ngayon na may kahulugan pala ang ating buhay. Di ba? Noon parang useless ka. Di ka pinapansin. Di ba mga kapatid? Kung ano-anong mga sinasabi sa'yo. Ngunit, tingnan natin ang mga buhay natin ngayon. Wow. Meron palang halaga. Purihin ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos talaga ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay napakatalino. Amuna niya kakabsat. Amuna nung kasano na kayo lapaw di jay kat inya pa nakatilugar. Nga pa kayo daydayawan na matlang itinagan mo. Kami mga kapatid, di namin nakalain na kami ay tatayo sa inyong mga harapan. Kasi ang sabi ng pastora noon, doon kayo sa Balingkan Naway. Huwag dyan sa harapan namin, sabi nila. Kaya eto na nga. Amen. Kaninang nakaupo ako, 3 taon na pala ngayon, Abril. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Talagang April, COD sabi, kakabsat. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Kaya't napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid, sa patuloy nating paggawa ng kanyang kalooban, ng kanyang ministry. Makibahagi tayo sa kanyang ministry. Huwag nating sabihin na member lang tayo, mga kapatid. Ngunit may parte tayo. May kanya-kanyang papel tayo sa ministry. Hallelujah. At sa gabing ito, mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay binabago tayo araw-araw. Amen. Hallelujah. Kaya niling ko na tayong lahat ay tumayo, mga kapatid, at i-picture natin yung sinabi ko kanina nung anya ti piyak mo idi, anya ti kasasad mo idi, no kasano na ka nga binago ni Apo Jesus, iti panagbiag mo. Hallelujah. As we sing this song, nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. At panunutan tayo kakabsat. Ganyan nga naging bag, iti ako.
Nung wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalagang tunay. Ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Amen. Anong saya aking nadarama, di mapigil ang pag-agos ng luha, dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay dumating, ang iyong liwanag ay namalas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa'y dulot mo. Nang ikaw ay dumating, nang ikaw ay dumating, nang ikaw ay dumating, ang iyong liwag ay namalas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa'y dulot mo. Nang ikaw ay dumating, kapayapa'y dulot mo. Nang ikaw ay dumating. Amen. Sana po sa pagkakakilala natin sa ating Panginoong Hesus, sa ating mga buhay, makita yung totoong pagbabago po sa atin. Pagbabago sa ating puso, pagbabago sa ating buhay, na kung dati ganito ang buhay mo, pero nung makilala mong Panginoon, makita yung pagbabago sa ating mga buhay. Nung hindi, kismosa ka. Nung hindi, ang hilig mong manira ang buhay ng ibang tao. Kung noon, meron ka lang nakadiskasan, kinikismas mo sa ibang tao, sana ngayon, na nakilala na natin ang Panginoon, hindi na buhay ng ibang taong kinikismis mo, kundi salita na ng Panginoon, kundi pag-ibig na ng Panginoon ang iyong kinikismis sa ibang tao. Kaya sa gabi pong ito, it is a challenge for us nang dumating ang ating Panginoong Hesus sa ating mabuhay. Makita natin yung tunay na pagbabago sa atin. Maging daluyan tayo ng pagpapala na makita pa lamang nila yung buhay natin, sasabihin ng mga nakakakilala sa atin, ang laki ng pinagbago niya. Hindi naman siya ganyan dati noon. Noon pa lamang, ibig sabihin, binabago na ng Diyos. At patuloy na binabago ng Panginoon yung ating buhay. Dakilang Diyos sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong masalita. Nung makilala ka namin, nung dumating ka sa aming mabuhay, may mga kanya-kanya po kaming mga experiences kung paano ka namin nakilala, Panginoon. Marami ng iba dito nakilala ka nila during sa panahon na sila po ay talagang nasa bingit ng kamatayan yung kanilang buhay. Marami ng iba dito nakilala ka nila dahil sa pakikinig ng pangangaral ng iyong salita. Marami ng iba dito nakilala ka nila, Panginoon, mula pagkabata. Ngunit nagkaroon lamang sila ng tunay na relasyon sa inyo nung maunawaan nila ang kahulugan ng buhay at paglilingkod namin sa inyo.
anumang eksperyensya, Panginoon, kung paano ka dumating sa aming mabuhay. Ang mahalaga, binago mo ang aming buhay, Panginoon. At mula noon, ramdam namin ang kagalakan, ramdam namin ang kapayapaan na nagmumula po sa inyo. At hayaan po ninyo, dakilang Diyos, sa gabi pong ito, ng tunay na pagbabago, patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin, that every day in our lives, little by little, O God, babaguhin mo, nagbabaguhin ang buo naming pagkatao, Panginoon. May mga karakter pa po kami, may mga attitude pa po kami, Panginoon, na alam namin hindi kaaya-aya sa inyo. Pero sa gabi pong ito, Panginoon, salamat sa iyong masalita. Ang lahat ng yan, babaguhin mo at babaguhin mo at babaguhin mo ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your Holy Spirit ang siyang patuloy nagagabay at tutulong sa buhay ng bawat isa. Salamat po ng marami. Salamat din sa iyong lingkod na siya mong ginamit na maghayag ng masalita. Salamat po ng aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.